Sa gitna ng patuloy na pag-usbong ng cryptocurrencies tulad po ni Bitcoin, isang mainit na debate ang nagaganap online. May Bitcoin nga ba ang bansang China? Isang post sa social media ang nagsasabing hawak ng gobyerno ng China ang mahigit 194,000 na Bitcoin. Ngunit marami po ang nagtatanong, nasaan ang ebidensya? Kaya sa bidong ito ay pag-uusapan po natin ang mga teorya, kontrobersiya at posibleng implikasyon po nito, implikasyon ng isyong ito, lalo na po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, umpisan po natin sa matinding katanungan kung totoo bang may Bitcoin ang bansang China. Ayan, alam naman po natin na ang China ay ayon po sa mga ulat, posibleng nakakuha ang bansang China ng Bitcoin sa pamamagitan ng mga asset na kanilang kinumpiska mula sa mga kriminal na operasyon. Isa itong karaniwang practice sa maraming bansa, kabilang po ang US na kasalukuyang may hawak na 213,297 na Bitcoin. Kung totoo ang mga aligasyon, ang Bitcoin holdings ng China ay maaari pong umabot sa 194,000 na BTC, isang halaga na nagkahalaga po ng bilyong-bilyong dolyar. Ngunit, ano ang problema? Yan, ano ang problema dito? At yan po ay wala pong konkretong ebidensya. Yan, maraming crypto analyst ang naniniwala na ang data na naglalaman ng listahan ng Bitcoin holdings ng mga bansa ay outdated o hindi po maaasahan. Bukod dito, ang mahigpit po na pulisiya ng bansang China laban sa crypto ay tila contradiction po sa ideyang ito. Kaya ngayon ay ano naman po ang history ng China sa cryptocurrencies? Bagamat kilala po ang China sa mahigit po nitong regulasyon laban sa cryptocurrencies, kabilang ang total ban sa trading at mining noong taong 2021, hindi po maikakaila na ang bansa ay isa sa mga unang sumuporta sa crypto movement. Ayan, nagkaroon po ito ng maagang pag-adapt. Noong taong 2021 ay nagsimula ng mag-operate ang Bitcoin sa China, isa sa pinakaunang cryptocurrency exchange sa mundo. Noong taong 2013, ang Baidu, ang pinakamalaking search engine sa China, ay tumanggap po ng Bitcoin bilang bayad sa kanilang serbisyo. Ayan, noong 2013 pa. At maliban po sa maagang pag-adapt ng bansang China ay ang kanilang crypto mining hub. Naging sentro rin po ng crypto mining ang bansang China bago ipagbawal ang activity na ito. Ang Bitmain, isang kilalang tagagawa ng crypto mining equipment, ay nagmula sa China. Kabilang po sa mga bans, patuloy na pinapalakas ng gobyerno ng China ang kanilang digital currency initiative, ang ECNY o Digital Yuan, na isang opisyal na digital currency na kontrolado po ng People's Bank of China. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng social media? Ayan. Sa social media ay maraming users ang nananawagan ng ebidensya upang patunayan na may hawak ng Bitcoin ang China. May ilang ding nagsasabing malabong magkaroon ang bansa ng ganitong kalaking holdings dahil sa mahigpit nitong crypto ban. Yan, may mga gumagamit na nagtuturo na posibleng out of date ang information dahil ang ibang bansang nakalista tulad po ng Ukraine ay sinasabing ibinenta na ang kanilang BTC holdings upang magamit sa kanilang gyera laban sa Russia. Ang ganitong pong klaseng discussion or usapan ay nagpapakita ng kahalagahan ng transparency sa crypto market. Ang kawalan po ng malinaw na datos ay nagdudulot ng espekulasyon na maaari pong magdulot ng kalituhan o maling impormasyon sa publiko. Ngayon ay ano naman po ang maaaring maging epekto ng isyong ito sa global at saka local na crypto community. Yan, ang ideya po na maaaring may malaking Bitcoin holdings ang gobyerno ng China
ay nagbibigay po ito ng dalawang magkaibang pananaw. Una ay ang positibong pananaw. Kung totoo nga ang balita, maaring maging sinyalis ito na si Bitcoin ay may intrinsic value na kinikilala kahit ng mga bansa na may mahigpit na regulasyon sa crypto. Sa negatibong pananaw ay kung mali ang datos, yan ay maaari itong magdulot ng negatibong pananaw sa crypto transparency na magpapahina po sa tiwala ng mga investors, lalo na ang mga bago pa lamang sa industriya. Ngayon ay ano naman po ang posibleng implikasyon nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Yan, para sa atin na mga Pinoy, ang isyong ito ay isang paalala na ang impormasyon sa crypto ay dapat po laging i-verify bago po gumawa ng anumang investment decisions. Ang pagiging mapanuri ay mahalaga sa market na kasing volatile ng cryptocurrency. Kaya meron lamang po tayong tatlong mga bagay na dapat po nating isaalang-alang dito. Ito po ay ang mag-research. Yan, siguraduhin po natin ang impormasyong pinagbabasihan natin ay mula sa mga credible sources. Yan. Maliban dito ay ang diversification. Huwag po nating ilagay ang lahat ng ating yaman sa iisang asset tulad ni Bitcoin. Mag-invest na rin po tayo sa ibang klase ng assets para mabawasan ang risk. At maliban po sa research at saka diversification ay ang long-term mindset. Ang crypto po ay isang long-term game. Ang mga balitang tulad nito ay hindi po dapat magdulot ng panic trading. At sa wakas ay ano po ang aking masasabi tungkol dito? Ang pag-usbong ng mga balita tungkol sa Bitcoin holdings ng iba't ibang bansa ay nagpapatunay po na ang cryptocurrency ay nagiging mahalagang bahagi ng global financial landscape. Ngunit habang ang ideya na may Bitcoin ang China ay interesting, mas mahalaga ang pagiging tapat at transparent ng mga ganitong impormasyon upang mapanatili ang integridad ng crypto industry. Para sa mga Pinoy, ang crypto ay maaring maging daan para sa financial growth. Ngunit kinakailangan po ito ng sapat na kaalaman, maingat na diskarte at tamang desisyon. Ang pagbibigay halaga sa edukasyon tungkol sa crypto at blockchain ay makakatulong upang mas maunawaan ang mga ganitong kontrobersiya at masulit ang potensyal ng investments. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.